beloved Boss Mike Cervera. Nako, eto na mga kababayan ko. Matindi ito, ha? Oo, matindi mga kababayan ko. Magalong o mepal na naman. Pero nginig ang itlog. Oo, naman kay Pulong at kay Eric Yap. Ha? Oh, uy, Magalong. Ang dami mong sinisita. Diyan lang sa kapitbahay mo, meron na. Ito ang problema kay Panot. Kalnot. Oh, kay Kalnot pala, no? Ito ang problema kay Kalnot, mga kababayan ko. Yung bang ang ginagawa niya, ang layo-layo, oo, nang tinatahak niya. Doon lang sa kapitbahay niya, nandoon na, yung kailangang imbestigahan at sitahin. Pero hanggang sa ngayon, mga kababayan ko, tagal-tagal na niyan si Kalnot. Nakuha pa na sitahin si Sandro. Pero pagdating kay Pulong at saka kay Eric Yap dahil dyan sa rock netting na matagal niyang nirereklamo, para na ngang bumbunan niya yung mga gilid ng bundok dyan eh. Diba? Oo, parang bumbunan na ho ni Magalong yung pong mga bundok dyan eh. Uumpisa na ng mga putukan to mga nakaw! Diba? Polonge, shoot man, diba? Kalnot si Magalong, diba? Kalnot, kalbo na panot. Ano? Ang tao pa mo ha! Oy, samantalahin na natin to mga kababayan. Oo, kasi medyo magbabago-bago na tayo, ha? Oy, sa mga bagong dating dyan, sa mga bagong dating, kung ako sa inyo, baka mapili nila, ha? Yung inyong mga kamag-anak, kapatid, tatay, nanay, ante, tito, i-share nyo sa kanila at mag-comment lang sila na mag-comment dyan kahit ano pa. Baka mapili, di ba? Love my kids, baka mapili. So ngayon si Kalnot kasi mga kababayan ko, yan ang problema sa kanya. Yung bang ang daming sinisita, biruin ninyo pumunta na nga ng Davao pero iniwasan pa yung pong nirereklamo ni Trillanes, So halatang halatado mga kababayan na etong si Kalnot, kung sino lang yung mga gusto niya na sitahin, at mga siraan, mga kababayan, abay doon lang nakatuon. Pero ulitin ko bakit kay Eric Yap at kay Pulong nanginginig ang itlog. Ang tao pa mo ha! Tama? Nanginginig ang itlog ni Kalnot. Grabe. At eto pa mga kababayan, Davao na naman. Abay, pero mo yung nandoon pala may-ari na sanlibutan. Ibang klase talaga yung mga taga Davao, mga kababayan. Para bang dahil sa mga pauso ni Senyor Aguila at saka ni Kibuloy, abay, maraming nagsusulputan na parang sila. Abay, eto mga kababayan ito para bang dahil yumaman si Kibuloy sa pag-aari daw niyang sanlibutan, ariin din natin ang sanlibutan. Yung mga ganun ba? Para bang may sira na yata ang ulo ng mga taga Davao, Pero mo Arnold Lopez, naniniwala sila sa ganun? Kung pumunta kaya tayo doon at magpalakilala tayo na anak tayo ni pili tayo. Sinong gusto nyong propeta? Sabihin natin, punta tayo ng Davao, sabihin natin, andito na ang sugo at anak
totoong anak ni Abraham mula sa kabundukan ng Mount Tebes. Tebes? Woo! Ah? Tapos bumaba mula sa Mount Tebes. Oo. Ito na ngayon. Oo, sambahin natin siya. Oo, ganun ang daling mapaniwala yung mga taga Davao. Para bang mga kababayan ko, kahit ano na lang ang isubo nyo sa kanila, kakainin nila, no? Kaya wag na kayong magtaka, oo, kung bakit ganun na lang sila, oo, humimod sa puwet ni Digunyo. Oo, ganun. Hoy! Pwede, no? Pwede. Hindi, wag na Sherbera. Oo. Ako ang sugo ni Moses. Ayun. Ang tao pa mo ha! Eka. Ewan ko na lang mga kababayan, ha? Ito na. Dito na tayo, ha? Oy, sa mga bagong dating, comment lang kayo. Kasi mga kababayan ko, ha? Oo, mayroon tayong mga palaro dyan na namimili sa inyo na hindi po ako. Ayoko po kasi kapag pinili ko kayo oo, lahat talaga pipiliin ko kayo. Kaya lang hindi ko naman kakayanin lahat kayo mabigyan ng ng magandang remembrance, ano? Oo. Eto na, mga kababayan ko. Sa huling araw ng taong 2025, si Aling Marie galit na galit kay Banat Bay. Aling Marie, pasok! Bay, hindi ka ng tanga-inang to. Wala ka lang ginawa kundi maghatid ng kasinungalingan, naggago ka. Anong alam mo sa matandang Marcos? Oo nga. Ikaw, Banat Bay, kasi kalbo ka Oo. Ginagalit mo si Aling Marie, hayop ka. Aling Marie, ipaghiganti mo kami. Napakawalang yan talagang kalbo na yan eto na mga kababayan ko. Pakinggan ninyo mga kababayan ko, si Aling Marie. Nako, grabe ito. Hindi ko kinaya, kaya bahala na kayo mga kababayan ko. Eto na siya! Gago mo, Banat Bay. Ubod ka ng tanga-inang to. Wala ka lang ginawa kundi maghatid ng kasinungalingan, naggago ka. Anong alam mo sa matandang Marcos? Ulul ka. Wala ka namang naiintindihan sa nakaraang administrasyong Marcos. Tang lang to, nagkakakata. Ayaw na daw ng mga investor dito sa atin. Hayop ka. Sinong may sabi sa'yo, tang-ina mo. Ang ayaw dito, ang mga Duterte. Tang-ina ka. Huwag ka nga magkalap ng kayabangan ng hayop ka. Bagong taon, magbago ka ng demonyo ka. Dahil sa inyong mga hayop kayo, natututo talaga kaming magmura. Tang ng mga to, ang yayabang ninyo, no? Bakit kayo mga DDS kayo, mga putang ina talaga kayo? Teka, sa totoo lang, kung sa matatagal na kayo dito, never naman talaga akong nagmumura Di ba, Tito Randy? Di ba, JC? Di ba? Di naman talaga ako nagmumura. Pero dahil sa mga putang inan to, Ang tao pa mo ha! di ba? Natututo tayo, kaya nagiging, imbis na wala tayong New Year resolution, nagkaroon! Dahil dito sa itong mga DDS na to, hindi na tayo magmumura next year. Kaya itodo mo na, Boss Mike. Itodo mo na yan, si Aling Marie. Eto na. Ha? Sasabihin mo pa, bumaba ang ratings ni Marcos. Hoy, ang ina mo, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Dilaw, hindi ako maka-Rosas. Kita nyo? Yan si Aling Marie. Hindi siya maka-Duterte, hindi siya maka-Marcos, hindi siya maka-Rosas, hindi siya maka-Dilaw.
Walang kulay kung hindi doon lang sa tama. Pag tama, pinapalakpakan. Kapag kamali, ayan, minumura niyan. Di ba? O, tira. Tirahin mo si Banat Bay. Pare-pareho ko lang sinusuportahan pag tama ang ina ka. Hindi ako panatiko para maniwala sa pinagsasabi mong demonyo ka. Alam mo, ikaw ba, may putang ina mo, makaharap lang kitang putang ina ka, sasampalin kita ng mag-asawang sampal na hayop ka. Grabe. Ano ng kalbo na to? Sarap inod sa semento. At alam mo ka, wala ka nang ginawa kundi maghasik, mag-brainwash ng mga tangang katulad mo. Ayos! Sino maniniwala sa'yo na ayaw ng mga investor dito? Gago! Mabubuhay ang Pilipinas kahit walang investor. Ulul! Basta panatilihin lang ni Marcos na ang tinatangkilik ng mga Pilipino ay ang mga produktong Pilipino. Tangkina mo. Mahilig ka kasi sa ibang bansa dahil ikaw ay bugaw. Ito, hype. Talaga ito, hype na to eh. Ikaw na hype ka, huwag ka magkalat. Hindi tumitingin ang taong bayan sa numero. Tama. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa survey na putang ina. Correct. Huwag mong lasunin ang utak ng mga Pilipino, demonyo ka. Kaya ang daming nagkakasala, ang daming naging tanga, ang daming naging bobo dahil mo. Ikaw ang promotor sa kababuyan ng bunganga, sa kabubuan. Totoo yan. Kayabang ng hayop ka, duwag ka naman tang ina ka. Ha? Ito si Banat Bay, talagang demonyo tong hayop na to. Ito ang naghahasik talaga ng kasinungalingan. Ito ang vlogger na walang kadignidad hype na. Totoo yan! Totoo. Walang dignidad yan. Oo, basta may sayad ng pera at sa may talampakan at bumbunan. Go lang ng go. Basta mayroong sasayad na pera sa talampakan at bumbunan. Tangin na ka, kung nakitahan man lang sana kita na ikaw ay may malasakit sa bayan, hayop ka. Oo nga. Baka sakali, hindi kita minumura. Putang ina mo ka, Duterte lang ang filter tatanggol. Mga gumagawa ng tamang pinababoy mong hayop ka. Ha? Sasabihin mo, alam mo yung mga nangyari noon sa Marcos senior regime. Tanga mo. Tanga mo! Ha? Tanga talaga yan! Kung ganun ka nakatanda, baka matanda ka pa sa akin. Hayop ka. Tanginan to, demonyo talaga to. Oo nga. Durugin ko yung bunganga mong hayop ka. Ha? Tanginan mo ka? Wala ka naiintindihan kundi magkakata. Magre-research ka sa kapwa mo, fake news na putang ina ka. Pagkatapos, yan ang kakalat mo sa social media. Ganyan sila, Aling Marie. Ang gagamitin nila yung kapwa nilang sinabi ng vlogger nila. Sinabi ni ganyan, gagamitin naman ng tanga. Ganon sila, nagbabalis-balisan lang. Hayop na to. Baka hindi mo naintindihan, karaming tao na mas inabot ang pamamahala ng matandang Marcos kesa sa inabot mo na demonyo ka. Ngayon ka lang kay Duterte, ngayon ka lang lumabas, tang ina ka. Ngayon lang, hayop ka talaga. Ang ina mo, Banat Bay, suntukan tayo. Hindi kita atrasang at lalaki ka. Paano tayo? Suntukan daw kayo ni Aling Maria. Sige nga, labang ka nga. Hindi daw siya makakalaban kasi hindi siya makakalaban ng sabunutan. Aling Marie. Papayag lang daw si Banat Bay kung sabunutan ang laban. Grabe, no? Happy New Year! Sagan tayo ng mukha, demonyo ka. Basagan daw! Ano to? Akala mo siguro lang ng tao magagago mo, ha? Huwag magagago yung mga Pilipinong narito sa Pilipinas na walang naiintindihan na katarantaduhan na... Ay, Aling Marie, ang mga nauuto niyan, yung mga OFW. Yung mga taong nasa Europa at saka especially yung mga nasa Japan. Maraming mga nauuto yung mga DDS, ang papangit naman. Tapos Aling Marie, alam mo ba, Aling Marie, sinulsulan. Oo. Yan talaga yung mga target nila. Yung mga malulungkot ang buhay sa Japan, kino-convert nila na maging DDS para maging uto-uto, sunod-sunuran.
Yun, tira. Pinasabi mo, ha? Huwag mong i-brainwash ang tao, hayop ka. Ano ito? Sasabihin mo, bumaba ang ratings si Marcos. Tangina Oo ka, nga. bakit? Sino ka na nakakaintindi ng mga ratings? Oo nga. Puro abubuhan na hayop ka. Oo. Tanginan to. Sasabihin mo, walang investor na gumugusto kay Marcos. Umayaw na. Tangina ka. Mas okay pa nga. No? Dahil mawawalan ng mga magnanakaw na kagaya ng mga Duterte. Tangina mo, kung ang investor din lang naman, yung mga kampo ni Duterte, tangina nyo. Magsama-sama kayo sa impyerno, mga hayop kayo. Ayop pala yan, Putik. Alam nyo, napasaya ako ni Aling Marie. Daig pa. Daig pa, paputok na ano, yung sawa. Yung bunganga niya. Ngayon, tanong ko sa inyo, may merong premyo. May premyo to. Ilang mura yung pinakawalan ni Aling Marie? Tao ka niya. Sige nga, ilang mura yung pinakawalan ni Aling Marie? Pakisagot. Dali na! Our beloved Boss Mike Cervera